Praise the Lord. Hallelujah. Tayo umawit sa Panginoon. Malakas na palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Yan, Sister Jocelyn, no, pinapakita po yung yung ating pong opo, lagpas na po yan ng baklaran. Ayan, so nakakatuwa naman pong pagmasdan yung mga kapatid nating mga naglalakad. Ayan, panoorin po natin sila. Nasa screen po natin. Nakaka-bless naman po, no? Nakakainggit man, Sister Jocelyn, no? Tama nga naman talaga eh. Nakakapulikat pag malayo, pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinapalakas talaga tayong lahat. At marami tayong napapakinggan ng mga buhay na patutuo na sa kanilang paglalakad ay talagang tinutugon ng panalangin nila. Oo, napakaganda talaga. Imagine mo, 24th anniversary na, no? Grabe, 24th 24 times years na tayong naglalakad tayo, no? Noong nakararaan, nakakasama ako, Sister Jocelyn, Kaya ngayon lang, MC nga lang ngayon. Ako din eh. Nung nakaraan naman, nasa Davao naman ako. So, na-assign tayo ng Davao. Ayan, no? So, narito po tayo muli sa mga buhay na patotoo, mga kapatid. Mula naman po sa Ampid, San Mateo, Rizal. Ang ating kapatid, Sister Vicky Tan. Magandang gabi po, Yahweh El Shaddai, kay Brother Mike, sa family niya, Sister Belin. Maraming salamat po, Lord. Ako may papatuo po na na-disgrasya po kami sa Kabuang Road, Laguna. Napakahimala talaga ni Lord dahil lang kami pinroteksyonan at ginabayan. Yung sasakyan namin, durog na nahulog kami sa bangin. Tapos dinala kami doon sa punong malaki kaya hindi kami nakadiretso sa malalim na bangin. Napakabuti ni El Shaddai. Dasal ako, Lord, ikaw nang bahala sa amin. Nagsalmo ako, praise the Lord, hallelujah. Sabi ng kapatid ko, ako na lang nahuling na rescue. Sabi ng kapatid ko, igalaw mo katawan mo. Sabi ko, hindi ko magalaw kasi ang manibela nasa dibdib ko sa kaupuan. Dasal ako na sa Lord, bahala ka na sa amin. Napakabuti talaga ni Lord dahil parang may gumalaw sa ulo ko. Tinayo ang ulo ko, sabi ko sa kapatid ko, hawakan mo ang kamay ko, pati yung pulis. Hinatak ako, inalis yung pintuan sa harapan ng driver. Sabi niya, nakatayo ako, hinatak nila ako. Praise the Lord, hallelujah, napakabuti mo talaga, Lord. Dahil binuhay mo pa kami, sabi ng mga pulis. Sabi niya, talagang himala sa inyo yan, sister, dahil walang nabubuhay diyan sa bangin. Sabi ko, praise the Lord, hallelujah, talaga ginabayan kami ni El Shaddai. Maraming salamat po, Lord. I love you, Lord. Pangalawang sharing ko po, yung nagbomba naman sa Dubai, sabi ko sa anak ko, nag-message ako, nasaan ka ngayon? Mama, nasa duty ako, yung bomba na yun, nandun ako. Sabi, don't worry, Mama, safe naman kami. Save the Lord. Sabi ko, thank you, Lord. Talaga napakabuti mo sa aming pamilya. Ginabayan mo kami protection. Thank you, Lord. To God be the highest. Hallelujah. Amen. I love you, Amen. Lord. I love you, Brother Mike. Sister Praise Belen. God. Thank you po, Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Ayan, Glory to nakalive God. ulit, Sister Jocelyn, no? Ayan, ang ganda naman tignan, no? So talaga nakaka-bless, no? Tingnan po natin sa ating pong mga screen, no? Talagang pinagpala po talaga. Ayan sila, no? Salamat sa kapatid nating kumukuha niya. Napakagandang tignan, no? At talaga namang napakasarap, no? Talagang alam mo, wala man tayo dyan, Sister Jocelyn, answered prayer din tayo, Kumbaga, ginagampanan natin yung tungkulin natin dito, di ba, no? Kaya naman sa paglakad nila, alam natin, lakad yan ng tagumpay. Yes, amen. No? Lakad Purihin ng Diyos. ng tagumpay Glory ng to bawat God. isa po sa atin. Amen. Okay? Amen. So, mula naman po sa Pililia Rizal. Sister Dominga Mendoza. Magandang gabi po sa inyo, brother and sister, kay Brother Mike, at lalong higit po sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Ipatutuo ko po yung paglipad namin punta ang Taiwan. So, nung March 22, 6 o'clock ang flight namin. Pero March 21, ang 5 o'clock, kulang pa yung requirements na kasamahan namin. Kaya nanalahan ako sa Lord, kahit yung posible 5 o'clock na, wala ng opisina. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ma-extend yung mga requirement ng kasama namin. At mga 6 o'clock ng gabi na March 21, nag-extend yung mga requirements. Kaya Lord, thank you. Ikalawa ko pong isi-share yung
Sabi ko, Lord, pagdating namin sa airport, sana po huwag na kami tanungin. At yun nga ang nangyari, hiningi lang po yung aming passport. Wala nang tanong-tanong. Ikatlo po yung hiniling ko, yung aming mga bagay, sobra sa 7 kilos. Sobra-sobra, isa lang po yun nakakuha ng 7 kilos. Lahat kami ay mabigat ng daladalang bagahe. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo naman pong huwag na timbangin yung aming mga bagahe. At yung po na-answer prayer din ako, hindi na tinimbang yung aming mga bagahe. At ang sunod ko pong ipapatotoo, noong March 23, nagkaroon kami ng family problem. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo namang mag-sorry ang dapat mag-sorry. At yun nga po nung gabi, humingi yun ng sorry yung isang kasamahan namin. Kaya Lord, thank you. Isa ka pong patutotoo, ay numabundol ako ng tricycle, nanlalabo ng mata ko. Kaya sabi ko, Lord, dagdagan mo pa yung buhay ko. Tulungan mo, huwag mo akong mamamatay. At tulungan mo naman na walang mababali sa aking mga buto kasi meron akong osteoporosis. At Lord, salamat na lumabas yung CT scan, yung mga x-ray, normal po. Kaya Lord, maraming pong salamat. To God be the glory. Amen. Amen. Glory to Salamat po, sisters. Napakagandang patotoo. At syempre, binabati rin po natin yung mga nanonood sa YouTube Ayan, channel. ito na No? ulit, oh. Ayan, pinapakita na naman po. Oo. Ayan, kanilang ating pong live na paglalakad kasama ng ating minamahal na punong lingkod. Ayan, syempre napapanood tayo, Sister Jocelyn, sa buong mundo. Sa buong mundo. Ayan, no? Sa Davao, may nanonood po sa Davao, sa Mindoro. Salamat po sa inyong panonood. At Yan, talaga namang... parang paliko na sila. Ayan, paliko na pa-coastal sa sila. ano. Oo, Oo. yan. Tawid na sila. Diyan sa may... Sa may coastal na yan. Yan, Mia Road. Oh, Mia Yan, Road. Mia Road na po sila. Oo. Paliko na sila. Yan, palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakagandang panoorin, napakagandang tignan. Talaga na nga naman, no? Alam mo, pati ang ginagawa ng ating punong lingkod, yung pananampalatayang itinuturo sa Amen. atin, sa gitna ng lahat ng pangyayari, Sister Jocelyn, alam nating kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, no? Amen. Totoo yan. Okay, so mula naman po sa Dasmariñas City, Cavite. Sister Crescencia Libres. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Mapagpalang wag o faith sa ating mahal na Panginoon, Yahweh Shaddai. Mapagpalang wag o faith sa ating mahal na punong lingkod, Brother si Mike Sibularde. Mapagpalang wag o faith sa ating mahal na kapatiran na papunta na dito. Alam ko, tagumpay tayong lahat dahil bigyan tayong kalakasan, kalusugan, kagalingan in Jesus' name. Amen. Ako po'y magpasalamat po sa every time na mag-walk of faith, kami po mga asirets ang pumupunta doon sa PICC. Kami po ang inatasan maglinis at mag-ayos bago magsimula. At ganoon din po, pagkatapos po, at kami din po aayusin namin at lilinisin bago kami uuwi dito. At maraming salamat po sa kalakasan, kalusugan na binigay po sa amin. Patuloy po kaming naglilingkod. Dahil po yan ay gawain natin. Ang isa pang pasalamat ko, ang aking pamangkin na nagtrabaho po sa Saudi, nagkaroon po ng kaguluhan doon, ay nanalangin po ako na bigyan po siya ng protection, na hindi po sila maapektuhan sa gira. Praise the Lord, nakauwi po siya ng ligtas, na pagdating dito, nagtayo na rin po siya ng negosyo. I hope na kanyang negosyong hinawakan ay bigyang suporta ni Lord na magkaroon po siya maraming customer. Sabi ka, walang imposible sa Panginoon dahil sa panalangin natin. Ang isa pang bagitin ko po, yung isang pamangkin ko na seaman, nilangin po ako na hindi sila maapektuhan din sa gira, nasa karagatan. Praise the Lord na proteksyonan din po sila. Mga mahal ko niya, Yahweh Shaddai, patuloy po tayong maglingkod, sa ating paglilingkod, nasa Panginoon tayo naglilingkod, hindi po sa tao. Kaya tayong mga kapatiran, patuloy po tayong magdarasal, araw at gabi, manalangin, magrosaryo. Yun po ang ginagawa ko po, magrosaryo, manalangin. At isa pa po, patuloy niya akong bumigyan kalakasan hanggang ngayon. Simula po ang ating Israel, iskeleton po yan noon. Diyan po ako dito po. Nagkukumpisa ko lang. Iskeleton po. Kami po mga siret. Nagpapala. Para po kami mga construction. Nagpapala lahat po. Dahil lilinisin po ang mga paligid. Naranasan po namin yan. So,
tingnan mo naman kami, mga asiret, mga malalakas din po kami dahil sa biyaya ni Lord. Walang susuko dahil tayo naglilingkod sa kaharian, hindi sa paligid. Amen po. Isa pa po, ang aking itataas po na patuloy akong naglilingkod at mayroon din po akong trabaho. Yun ang pinapasalamat ni Lord. Alam mo po, ang aking boss ay napaka-understanding sa aking paglilingkod. Kung wala po akong financial, sabi ni boss ko, mayroon ka bang financial dyan? Sabi ko, medyo kulang. Ito. So, ay pasalamat ko ni Lord na napakababuti ang Panginoon. Kapag nasa Panginoon ka, walang imposible. Nasa kabutihan, kalusugan, kagalingan, at ayusan. In Jesus' mighty name, to God be the glory. Amen and amen. Amen! Yan, palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai, mga kapatid. Yan, Sige po, malakas na palakpak ang ialay natin sa ating Panginoon. Amen. Parang yung mga kapatid natin, gising pa ba kayo dyan? Sabi mo sa iyong katabi, gising ka pa ba? Gising ka pa ba? Lahat ng gising, kumaway-kaway! Yan. Okay, so mula naman po sa Silang Cavite. Ang ating kapatid, Sister Francia Huwit. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na sa inyo po lahat, mga brothers and sisters. Magandang gabi rin po kay Brother Mike at sa kanyang buong pamilya at lalong higit kay Yahweh El Shaddai. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na mapagpatuto ko ang mga ginawa mo sa buhay namin. Natagpuan ko po si Lord nung ako po'y may sakit na may bukol po ako sa tiyan ng ilang buwan ko rin po dinaraing. Hindi ko po alam kung anong tawag doon sa sakit na yun. Pero sabi po ng doktor sa akin kasi kailangan daw po akong operahan dahil malaki na po ang bukol ko kasing laki na po ng piso noon po. At ngayon po sabi ko wala po akong pampaopera. Ang sabi, pumunta po ako doon sa kumari ko, nag-El Shaddai po siya. Sabi niya, ba't di ka mag-El Shaddai? Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan kasi nagsisimba naman ako. Pero sa nararamdaman ko, lagi pong sumasakit ang tiyan ko. Sabi ko, hinamon ko si Lord. Sabi ko, kung talagang totoong Diyos ka, pagagalingin mo ako kasi ang mga anak ko maliliit pa. Bagong panganak lang po ako noon. Ngayon sabi ko, kung talagang Diyos ka, pagalingin mo ako kasi ang mga anak ko walang mag-aalaga pag namatay ako. Salamat po sa Panginoon dahil unti-unti po akong gumaling, hindi po ako umiinom ng gamot. Sa kadadalo ko lang dito, unti-unti po akong gumaling at ngayon po malalaki na ang mga anak ko at may mga asawa na rin. At ang papatuto ko pa pong isa ay yung tungkol po sa akin pong anak na may bunso ko po. Siya po ay na-detect po na mayroon po siyang sakit sa puso. May parado daw po ang kanyang puso, sabi ng doktor. Sabi ko, wala tayong pangpa-opera niyan. Sabi ko, Lord, wala kaming pangpa-opera, pero ikaw, alam ko, mayroon kang gagamiting tao para maoperahan ang anak ko kasi malaking halaga po ang hinihingi sa kanya. Pero alam kong walang imposible sa Lord, kaya sa Lord po ako umasa. Naoperahan po ang anak ko, 15,000 lang po ang nagastos namin. Kaya salamat sa Panginoon. Inaano ko rin po, ipapatutuo ko rin po, Lord, ang aking ubo na paulit-ulit na, sige po, ilang buwan na po ang ubo ko, pero salamat po sa Panginoon kasi naglilingkod po ako sa simbahan sa amin, sa Maguyam. Tuwing po kasi po ako, reader po ako sa simbahan. Tuwing po magbabasa po ako, hindi po ako inuubo. Pero pagka ako po'y natapos ng magbasa, doon po ako inaatake ng ubo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nagagampan ng kwantong kuling ibinigay niya sa amin at sa akin. At sa lahat po ng mga biyaya at pagsubok na napagtatagumpayan namin. Salamat po, Panginoon ko. Walang hanggang pasasalamat po ang binibigay ko. Kaya po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa inyo ko lang po binibigay. Amen.